Narinig niyo na ho ba yung kwento ng isang misis na gustong hiwalayan yung kanyang mister? One day, itong misis na to, hindi niya na kaya. Through the years, ilang dekada silang nagsasama, lagi siyang sinusungitan, lagi siyang inaaway, lagi siyang sinasaktan ng kanyang mister. So itong misis na to, ayoko na Lord, hindi ko na kaya. So lumapit po sa isang pastor for advice. Pastor, hindi ho si Pastor Mike nilapitan niya ha. Gusto ko na yatang i-annul yung marriage namin. Gusto ko na yata mag-legal separation. Kung may divorce lang, i-divorce ko na. Pastor, ano bang papayo niyo sa akin? Sabi ng pastor, bakit naman? Sayang naman yung pinagsamahan ninyo. Ano ba? Bakit ba maghiwalay kayo? Sabi ng misis, hindi ko na po kaya, pastor. Sobra na. Sakit-sakit na. I cannot stand it anymore. I cannot take it anymore. He hurts me. He abuses me. He shouts at me. Lagi akong inaaway, araw-araw. Hindi kami masaya, pastor. And the pastor says, wag mo munang break-in. Wag mo munang hiwalayan. May wisdom din ng pastor. Bigyan mo ng 1 year. 1 year? Tagal naman. Sabi niya, 1 year. Subukan lang natin. Anong gagawin ko 1 year? Ganito, sabi ng pastor. 1 year, pakita mo siya ng kabutihan, lambingin mo, mahalin mo. Pag inaaway ka, sinusungitan mo, palitan mo ng masarap na pagkain, palitan mo lang lambing, matamis ng ngiti. 1 year. Tapos, after 1 year, hiwalayan mo. Mas masakit yun. Kumbaga, pinasarap mo muna bago mo tinaga. Ayan. So sabi ng pastor, 1 year, show kindness to him. Show love, show grace, and patience. Tapos, tsaka mahiwalayan. Naku, mas masakit yun ang ending nun. Sabi nung misis na gusto makipaghiwalay sa kanyang mister, oo, yan, gusto ko yan. I like that advice. Sige, pastor, gagawin ko. For the next few weeks, pag uwi ni mister, imbis na sinisigawan siya at sinusungitan siya biglang, hi honey, kumain ka na, let me get your shoes, ready na yung pampaligo mo. Wow, so yung mister gulat, ano kayo nangyari dito sa asawa kong ito? Next few weeks, gano'n na naman. Ang sarap ng sinigang, ang sarap ng bulalo, ang sarap ng ulam. Dati-dati hindi naman masarap. Ano ba nangyayari sa misis ko? After several months, gano'n na naman, no? She will just keep silent pagka mainit ang ulo niya. Hindi niya sasabayan yung inis ni mister. Lagi siyang kind and patient and gentle. Hello? Hirap na. Pag sinasaktan ka, gagantihan mo ng mabuti. After several months, nakaka 9 months na siya. Kailan ba to? 9 months na. And so, lumapit siya sa pastor. Pastor, update lang po. Kamusta? Ano nangyayari? Effective ginagawa natin. Pero pastor, parang hindi ko na yata kakayanin. Hindi ko na hiwalayan yung asawa ko. Kala ko ba, konti na lang, hiwalayan mo na para medyo masakit yung dating. Konti na lang, ilang months na lang. Sabi niya, pastor, hindi na. Masaya na kami. Bakit? Ano ba nangyari? Masaya na ako. Bakit? Pastor, bumait yung mister ko. Dati mabaho, ngayon ang bango na. Dati ang sungit, grabe. Hindi na ako sinisigawan, hindi na ako sinasaktan, pastor. Kumbaga, sinuklian niya rin yung kabaitang ginagawa ko, naging mabait din siya sa akin. Hello? Hi? Ay, grabe. Something beautiful happens when we show kindness to people who are hurtful to us. When we show love to those who are harsh to us. Yan ang 1 Peter. So we are now continuing with our series. And 1 Peter invites us, sa mundong ito, yung mga asawa nyo, aawayin kayo dahil kay Jesus. Yung mga anak nyo, hihiwalayan kayo, itatakwil kayo dahil sa Diyos. Yung mga kapitbahay nyo, ibabash kayo, imamarites kayo, ika-cancel kayo dahil mahal nyo ang Bible. Yung mundong ito, ayaw sa inyo, sasaktan kayo, papatayin kayo. Pero huwag kayong gaganti. Gantihan nyo ng mabuti yung masamang ibinato sa inyo. Yan, that's 1 Peter. Ang ganda, no? So we are now entering chapter 3. And we have discovered a lot of treasures in this series.
So today we have entered the realm of relationships. So ang pinamagatan nating, ang title natin sa araw na to, as we enter chapter 3, dahil kay Christ, we build godly homes in an ungodly world. Paano nga ba tayo magkakaroon ng mabuting tahanan, masayang tahanan, okay na marriage, kahit na napapalibutan tayo ng mga magulo, mapait, matindi, at mga galit sa Diyos na lipunan? How do we do that? So, we will now talk about relationships. How do we shine our lights if our marriage is dark? How do we show love if our spouse is hateful? How do we become a good family and a loving family when there is quarreling and anger inside the house? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero reviewin niya natin. Alala nyo, the whole book of 1 Peter is divided into 3 parts. Yung chapters 1 and 2, tungkol yan sa ating kaligtasan kay Kristo, our salvation in Christ. You have been born again because of Jesus Christ. You have been given new life. You are redeemed. You now are a people of God. Ganda, no? A chosen nation, a holy people. Pagdating ho ng part of chapter 2 and part of chapter 3, our submission to Christ. Yung pagkapasakop natin kay Kristo, na nagbubuhos at umaapaw sa ating pagkapasakop din at paggalang sa mga tao sa paligid natin. And then finally, the book ends, part of chapter 3 and finally chapter 5 are suffering for Christ. Kung si Jesus nagtiis, nagtiyaga, nilait, hindi gumanti, kayo din. So that's the whole book of 1 Peter. Tandaan nyo to. Tayong mga Christians can live godly lives in a world full of evil. That's 1 Peter. As people of God called out of darkness into God's light, we can build godly homes in an ungodly world. We can overcome evil by doing good. So godly wives are respectful to their husbands, godly husbands are considerate to their wives, and godly families are loving to one another. Pero teka muna, balikan nga natin, ano nga bang sinasabi sa atin ng chapter 2? Di ba, nakaraan, the previous episode. Sinasabi sa atin ng chapter 2, sa mundong ito, kumbaga, panay ang kasamaan, panay ang korupsyon, panay ang kamalian, we can still live right. Yon. So that's chapter 2 as we recall, no? Christians are encouraged to live godly lives in a world full of evil. Yung ating mabubuting gawa, nagiging ilaw sa isang lipunan na puro kasamaan, puro pandaraya, puro panlalait. Naalala nyo, sa chapter 2, sabi ni Apostle Peter, nakikiusap ako sa inyo, mga minamahal, bilang mga dayo at temporary na nakatira sa mundong ito. Mamuhay kayo ng maayos sa harap ng mga Gentiles o mga unbelieving neighbors nyo. Pagkaharap mo raw, hindi naman kilala si Jesus. Hindi naman niya tagasunod ng Diyos. Umayos ka. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka daw. Umayos kayo ng buhay nyo sa harap ng mga unbelieving neighbors para kahit siraan nila kayo at sabihin gumagawa kayo ng masama, makikita nila ang mga mabubuting gawa nyo at pupurihin nila ang Diyos. Oh, that's beautiful. That's chapter 2. Nire-recall natin as we enter chapter 3. Ito pala yung background. So pagka binabato ka ng asawa mo, batuhin mo din. Binabato ka ng bato, batuhin mo daw ng toot. Ano yung babato mo? Tinapay. Yan, tinapay na walang palaman, ha? Yung iba sa inyo may palaman. And then another aspect of chapter 2, we recall, Christians are encouraged to follow the example of Christ as we endure suffering. Parang sinasabi sa atin ni Peter, kaya niyong pagtiisan at tagumpayan yung mga suffering and hardships and trials in this world kasi si Jesus ang example natin. Whoa! We have an example to follow and that is Jesus Himself. Siya nga, tiniis niya ang krus. Tiniis niya ang panlalait ng mundo, hindi siya gumanti. You follow Him. Sabi niya, pero kung pinapahirapan kayo kahit ginagawa niyo ang tama at tinitiis niyo yun, ibe-bless kayo ng Diyos. Kasama sa pagtawag niyo kasi, ang pagtitiis sa hirap. Part of our calling as Christians is to endure suffering. Kasama talaga. Hindi bed of roses ang Christian life eh.
Kasi nagsuffer si Christ para sa inyo. Ginawa niya yun para maging example siya na dapat niyong gayahin. Yun na, boom! Dapat niyo daw gayahin si Jesus. Nung nilait siya, hindi siya gumanti. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti. So, tayo daw mga Christians, huwag kang gaganti kasi si Jesus hindi gumanti. Diba? Hindi siya nagbantang gaganti sa mga nagpahirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos, ang makatarungang judge. And finally, sa chapter 2, we were encouraged. Naalala nyo? Christians are encouraged to become good citizens. We were encouraged to become good neighbors. Di ba? Kahit na inaapi kayo ng gobyerno dahil kay Jesus. Kahit na pinapakulong kayo, pinapatay kayo ng gobyerno dahil sa inyong pananampalataya. You become good citizens. You respect the emperor. Submit to the authorities. Yan. And then we become good neighbors. Binabash ka ng kapitbahay mo dahil kay Jesus. Yung pinsan mo, ayaw na sa'yo. Yung kapatid mo, inaaway ka dahil nagbago na ang buhay mo. Wala na yung mga bisyo mo. Yung mga barkada mo, iniiwasan ka na dahil hindi ka na tulad ng dati na laging may hangover, na laging babaero, o laging nanlalalaki. Iniwasan mo na lahat yun at galit na galit sila. Dapat yung dati pa rin ikaw. So, Apostle Peter says, be good neighbors to them. Don't bash them back. Keep loving them. Keep showing kindness to them. And then, naalala nyo, chapter 2 also talks about us becoming good employees, Christians. Pag ang amo mo, supervisor mo, yung boss mo, malapit sa'yo, hindi madaling kausap. Malabo si boss. Sungit ni boss. Sabi ng Bible, you respect them. Don't spit on the soup. Remember that? Di ba? Passive-aggressive tayo, lahat tayong mga Asians, ano? Di ba? Nakangiti kay teacher, pero may tamtax pala yung upuan ni teacher. Di ba? Nakangiti kay boss, pero dinuduraan pala yung sopas. Di ba? Parang, ano ba? Sabi ni Apostle Peter, you become good employees. Show them that Christ is in your life. And today we enter, be good wives, and be good husbands. Yan ang chapter 3. The question for us this morning is, how can we build godly homes in an ungodly world? Paano nga ba, Pastor Mike, magkaroon ng mabuting tahanan, makadiyos na pamilya, isang bahay na punong-puno ng pagmamahal at kabaitan at pagpapatawad at panguunawa sa isa't isa, kahit napapalibutan tayo ng isang lipunan, ng isang mundo na puro away, puro na lang galitan, puro na lang sigawan, puro na lang yabangan. How can our families be different? Yan, So the Apostle Peter enters into the relationship starting with the wives and then the husbands. And somehow, it overflows to the families as well. Ang ganda, ang ganda. So, this is the first. Simulan na natin. Mga misis muna daw, sabi ni Apostle Peter. If you read chapter 3, inuna niya mga misis. Hindi ako nagsulat doon, Inuna mga misis. Pero yung mga mister, wag muna kayong, relax lang kayo. Kasi mamaya tayo naman ang gigisahin. Let's begin. Apostle Peter says, godly wives, yung mga Diyos na mga misis, yung mga mabuting misis sa paningin ni Lord, are respectful to their husbands. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, respectful daw Respectful. So let's begin. Sabi ng verse 1, godly wives respect the leadership of their own husbands. In other words, merong tinalagang ulo ng tahanan. Sino ang ulo ng tahanan? Ang tatay. Nakakita na ba kayo ng tao, dalawa ulo? Monster, di ba? Ang pangit. Isa lang dapat ang ulo. Ayan, so the head of the family is the husband. The head of the marriage. Yan. Anong role ng nanay? Anong role ng misis? Ilaw. Ilaw ng tahanan. Magkaiba ng role. Those are equal roles, but there should be only one head. Tingnan nyo to. Sabi ng verse 1, para naman sa mga misis, dapat sundin nyo ang mga mister nyo. Kasi siya ang ulo Siya ang leader ng tahanan. This is also the word for submission. This is also the word for respect. Respect your husband as the leader. Submit to him as the authority. Parang yung flow nung discussion ni Apostle Peter, You submit, respect the government. You submit and respect your neighbors. You submit and respect your employer.
And now you submit and respect to the authority in the marriage, to the leader of the house, the husband. Sometimes, mas matalino si Mrs. kaysa kay Mr. Sometimes, mas magaling yung babae kaysa kay lalaki. Pero kailangan mo pa rin mag-submit kasi siya leader eh. Example, sa basketball, dapat isa lang ang team captain. Hindi pwedeng lahat kayong 5 team captain. Pagka sumenyas na ng play, hindi lahat sumesenyas ng play, iba-ibang senyas. Ang gulo, matatalo kayo. Dapat isa lang. Pantay-pantay ba kayo? Yes, you're all equal. You're all great, excellent players. But there is one team captain who calls the play. And all of you, quote-unquote, submit to the captain. Hello? Does that make sense? Hindi ibig sabihin na he's superior. Ganun din sa marriage. It doesn't mean he's superior gender. There's no such thing as a superior gender. But it just means that submission is we allow him to lead. Allow him to lead the play. Di ba? Nakakita na ba kayo ng eroplano? Lahat kapitan ng eroplano. Lahat piloto. Hello? Hindi pwede. Babaksak yung eroplano. Pwedeng 100 passengers, lahat gusto, ako magdadrive, ako magpipiloto. Hindi pwede kasi isa lang ang dapat. Hindi ibig sabihin na si pilot of the plane is better than us or superior than us or more brilliant than us. It just happens that he is the one who is leading the plane. He is in front of siya ang nakakaalam, siya nag-training, siya nag-aral. Hindi lahat. So sometimes there are aspects of our relationships that is not democracy. Di ba, you don't vote, sino magiging head ng bahay. Ikaw na, Shoti, ikaw ng head ng pamilya natin. Hindi pwede mo botohan eh. Majority wins. It's just God's design. The husband is the head. In a city, Quezon City, pwede ba lahat mayor? Isa lang. Di ba? Sa Pilipinas, problema natin, pagka natapos ang eleksyon, lahat mayor lahat panalo. Ako panalo. Ako rin panalo. Di lahat tayo. 10 tayong mayor. Di wow. Hello? But when somebody does become leader, it doesn't mean he or she is superior gender, superior race. Ganun din sa marriage. It just means we are equal. But I give you my submission because you're the leader. I submit to your authority. Ikaw mayor eh. Same is true with marriage. So submission is not about superior gender or superior role. We have equal roles. We have equal value in God's eyes. Pantay kayo. But you just gave the ball to the team captain. And in our case, marriages natin, it's the husband. Hi! Yung mga misis tahimik. Yung mga mister, yes. And so, the Apostle Peter went on. Sabi niya, not just giving respect, like giving respect to government or giving respect to employers or giving respect to neighbors. Sometimes, it's also about showing our lives. And that's the second part of that argument. Sabi niya, godly wives, yung mga makadiyos na misis, they reveal Christ to their husbands through their outstanding behavior. Ang ganda nito. Ibig sabihin, ang mga makadiyos na misis, hindi masyado nagsasalita, hindi masyado nagsesermon, pero yung buhay nila, yung ugali nila, ang ganda, ang galing. Makukonvince ka, may Diyos nga. Totoo nga si Jesus. Ang galing. That means, we share the good news when we become good news. Hello? Minsan kasi, ang sarap natin magsalita tungkol sa Bible, tungkol sa Diyos. Good news, good news, good news. Pero yung buhay naman natin, bad news. Yung buhay naman natin, hindi nakaakma. Puro Jesus, Jesus, Jesus ang ating sinishare sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating mga anak. Pero yung buhay natin, ang layo naman sa buhay ni Jesus at sa ugali ni Jesus. The Apostle Peter says, para naman sa mga misis, dapat sundin nyo ang mga mister nyo para kung meron man sa kanilang hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi pa kilala si Lord. Hindi pa believer. Hindi pa nila sinusuko ang buhay nila kay God. Sabi niya, yung ugali nyo ang kukumbinsi sa kanila para maniwala. Oh, galing! This is amazing!
Hindi nyo na kailangan magsalita. Kasi puro salita eh. Share ko to. Share ko sa Jesus. Jesus. Sabi ni Apostle Peter, you don't need to speak. They will see your life. Hindi nyo kailangan magsalita pag nakita nilang malinis at kagalang-galang ang pamumuhay ninyo. Pakita nyo yung slides. No? Malinis, kagalang-galang ang pamumuhay ninyo. Hi! Our lives are the first Bibles they will ever read. Diba? They will not read the Bible, but they will read our attitude. They will read our character. They will read our behavior. They will read our lives. Kaya napakahalaga po sa atin na maintindihan natin that sometimes the most powerful witness to people who do not believe God, lalo na sa asawa natin na hindi pa kilala si Lord, sa mga anak natin na hindi pa malapit sa Diyos, sa mga pamilya natin at mga kasama natin sa bahay na hindi pa sinusuko ang buhay sa Panginoon. It's our lives that bring them to God. Ang ganda. That's 1 Peter. That our lives become a silent testimony. It's a quiet statement of the love of God, of the kindness of God, of the beauty of God, and the role of God in our lives. Magandang ugali. Talaga Di ba? Kaya nga ako parang iniisip ko, Lord, baguhin mo yung aking kasungitan. Minsan, meron yata mga tao na napapalayo lalo sa'yo. Yung anak ko yata, ayaw na yata mag-church dahil sa ugali ko minsan, sa init ng ulo ko. Yung misis ko yata, parang imbis na mapalapit kay Lord, lalo napapalayo. Di ba? We ask the Lord to transform our hearts. This is what the beauty and the genius of 1 Peter. It's not telling us that we need eloquence in speaking about theology and explaining the Bible. He's telling us, when you submit your life to Christ, makikita yan. Maaamoy yan ng boss mo. Uy, nagbago natanggal yung vision ni, ba't di na nagmumura si Maaamoy yan ng mga anak mo. Si Mami, hindi na mainit ang ulo. Si Daddy, grabe. Si Daddy ba yan? So, Daddy, sorry nabasag ko yung favorite mo. Okay lang, no problem. Ilabas mo tatay ko. Asan ang tatay ko? Nakasabo yata si Daddy. Naaamoy nila, nasi-sense nila. That Christ has transformed you. Hindi puro salita. Kailangan may buhay. Ang galing, Minsan sa ating mga marriages, marami naghihiwalay. You know why? Hindi naman lahat dahil kay misis. Pero more often than not, si Mr. daw ayaw nang umuwi sa bahay. Ayaw na sa marriage na ito. Kasi si misis, nako, laging galit, laging nakikipag-away. Di ba? Ay ba, breeding ground for adultery yan, breeding ground for temptations yan. Kasi, one of the biggest need of men is respect. Respeto. The biggest need for women is intimacy, care, and love. The biggest need for men is honor and respect and value. Mahalaga ba ako? Ginagalang ba ako? Ako ba ay meron ba ako nagagawang tama? Ayan, respect. And so, pag uwi sa bahay ni Mister, di ba? Lagi siya sinasabon, lagi siyang pinapagalitan. Oy, yung sapatos mo, yung tuwalya, hindi ka marunong, wala ka bang alam? Naku, wala kang kwentang asawa talaga. So, araw-araw yun. Sinasabon-sabon, na walang banlawan, binubulyawan si Mister. Pagdating sa office, good morning, sir. Wow, ang bango nyo naman, sir. Ang gwapo nyo naman, sir. Ang galing-galing nyo talaga, sir. Sa office, ang dami niyang fans. Sa bahay, ang dami niyang basher. Hello? Mga ngaliwa talaga yan. Matutokso yan maghanap. Nasa Bible ba yun? Nasa Bible yun. May mga nakakausap ako mga mister. Pasumay, siguro, mas masarapan tumira sa kalye kaysa umuwi sa bahay. Ang ganda-ganda ng bahay mo. Ayaw mo umuwi? Ayoko. Nakakainis. Grabe. Lahat sila galit sa akin. Wala na raw akong ginawang tama. Lagi daw akong palpak. Wala daw akong kwenta. Araw-araw yun na narinig ko. Nasa Bible yun. Proverbs 3:25-24 says, mas mabuti pang tumira sa bubong. Ikaw nga, tumira ka sa bubong.
Hirap ha? Mas mabuti bang tumira sa bubong kaysa makasama sa bahay ang mabungangang asawa? Hello? Ay, grabe. When a man says that, I would rather live in the rooftops. Malamok, mahamog, madilim, makulimlim. Doon lang ako, mas masaya doon. Kaysa makasama tong babaeng ito. Mabunganga. Hi! Kalabitin mo inasal. Kalabitin mo. Ikaw ba yun? Meron pa nga eh. Ito pa. The Bible says, mas magandang pang tumira sa disyerto kaysa makasama ang asawang maingay at puro reklamo. Ay, grabe na to. It is better to be in the desert than to live with a quarrelsome wife. Nasa Proverbs pala yun, ano? Iba sa inyo, ay, may baon na ako, Pastor Mike, may pasalubong ako kay Mrs. Mrs., sabi ni Pastor Mike, ito. Maingay, puro reklamo. Kasi yan, siyempre, parang, ako, mister din naman ako, ano? Siyempre, pag gusto pag-uwi sa bahay, this is your safest place on earth, your place of relaxation and a haven of peace. Siyempre, ayaw mo nang puro away, puro sigaw, puro na lang sumbat, puro na lang utos, puro na lang tanong. Hi! The Bible says, wives, you want your husbands to come to the Lord? Especially if your husbands are not believers yet. Mapapalapit yan kay Lord pag nakita yung buhay ni Jesus sa buhay mo. Amen? Hello? Palapakan niya natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Ito naman yung pangatlo. Sinasabi ni Apostle Peter, ito. Godly wives regard their inner beauty of character as more valuable than external adornment. Masama ba, Pastor Mike, magpaganda? Masama ba magpa-makeup? Masama ba magpa-cosmetic surgery? Masama bang magpa-painting ng nails? Masama? Hindi. Bawal ba sa Bible yung magpaayos ng hairstyle, fashion clothes? Di ba? Hindi. Ang masama, kung ang batayan daw natin ng totoong kagandahan ay yung panlabas lang. Kasi daw, ang totoong batayan ng kagandahan ay yung panloob. Oo, ang galing. Kasi yung panlabas nauubos. Kumukulubot. Naluluma, pero yung panloob. Oh, the inner beauty of character. Apostle Peter says, huwag kayong umasa sa mga panlabas na pampaganda. Gaya ng magagandang hairstyle, mga gold na alahas. So, tinan nyo yung mga katabi nyo, di ba? At mamamahaling damit. Masama ba yung mga yun? Pastor Mike, hindi. Ang sinasabi ni Apostle Peter, do not rely on them for beauty. Yes, you can use them, but true beauty is not in the way you style your hair or the way you wear your clothes or what kind of adornments you put on your body. Sabi niya, instead, ang galing. Ang nagpapaganda dapat sa inyo ay ang totoong kalooban, true, pure, inner you. Yung di kumukupas na ganda, na pagiging mabait at malumanay. Ang galing, mabait, malumanay. Yun yung totoong kagandahang di kumukupas. Quiet and gentle spirit. Kasi napaka-special doon sa paningin ng Diyos. The Bible is teaching us a reverse, a counter-culture against the world. Sa mundo daw, yung maganda, yung matangkad, yung maputi, yung fair skin, yung walang tuldok, walang tagyawat, walang wrinkles, yung ang ganda, smooth yung buhok, parang nagpa-sunsilk, parang nagpasalon, ang ganda, parang nagpasalon, di ba? Nagpa-straight ka ba? Hindi dati na straight yan, di ba? Yes, those are nice, but we have a source. Meron tayong hinuhugutan ng totoong ganda. Yung pag inaway ka, nagpapatawad ka. Yung pag sinaktad ka, nagpapakumbaba ka. Yung pag nilait ka, hindi ka gumaganti. Yun daw yung totoong maganda. Hello? Yun daw yung totoong gwapo. Kaya payuhan niyo yung mga anak ninyo, anak. Tumingin ka ng totoong gwapo, ha?
Mahal ang Diyos. Mahal ka. Ginagalang ang magulang mo. Mapagpakumbaba, hindi mainit ang ulo. Hi! Kalabatin mo. Oh, breakin mo na daw, sabi ni Pastor Mike. Hindi, joke lang. Anak, ganap ka ng totoong maganda. Hindi yung pang beauty contest, hindi yung pang model. Yung malumanay, mapagpakumbaba, mabait, hindi mukhang pera. Grabe. This is 1 Peter for us. Yung gumagalang, kahit nilalait at inaapi. True inner beauty that never fades. Kukupas yung makeup eh. Magiging black yung blonde eh. Puputi yung black eh. Lahat na lang magbabago talaga. Pero yung masarap kasama, masarap kausap, bait-bait. Yung kahit you have been through your worst. I've been through my worst and my wife will be there with weep and hug. Walang-wala ako, hindi niya ako iiwan. May mga misis na ubusan ka ng pera, iiwan ka eh. Bible says, true beauty. Yung totoong maganda sa paningin ni Lord. Malumanay, hindi masungit, hindi magagalitin. Hello? Grabe. Galit na yung mga misis sa akin. Huwag kayong mag-alala. Susunod yung mga mister eh. And finally, sabi sa mga wives, sabi ni Apostle Peter, godly wives rely on God and are not afraid to do what is right. They follow the footsteps of Sarah. Yun, galing. Kasi Sarah trusted God kahit na nagkakamali-mali si Abraham, the mister niya. She trusted God. She respected the leadership of Abraham kahit nagkapalpak-palpak sila. And she was not afraid to trust God and to do what is right. Sabi niya, noon, ang pampaganda, galing ano, ang kanilang cosmetic talaga. Ang papaganda ng mga banal na babae, umaasa sa Diyos. The beauty secret, sabi niya, of the women who trust God ay ang pagrespeto nila sa authority ng mister nila. Ganyan si Sarah, sabi ni Peter. Sinusunod niya si Abraham at tinawag pa niya itong Lord, my master. You're not only my husband, my partner, you're my boss. You're my Lord. Sabi niya, mga anak kayo ni Sarah, you are like Sarah, you are the daughters of Sarah, mga misis. Kung ginagawa niyo ang tama at hindi kayo natatakot sa kahit ano, when you believe that God is in charge even when your marriage is at its worst, even when your husband is choosing the wrong decisions, I will trust God. Yan. That's part of submission, ha? Di ba? We trust the mayor of Quezon City even though there are anomalies. We trust God. Lord, ikaw ang may bahala. Susunod kami kay mayor. Maraming anomalya. Pero Lord, nagtitiwala kami sa'yo. You raise up the righteous and you bring down the wicked. Pero we follow the rules. We respect government. We submit to authority. We respect the badge and the office. Even when the person is an Emperor Nero. Whoa, that's 1 Peter for us. Ang galing. Amazing. And now we go to the husbands. Eto na. Nandito tayo sa exciting part. Apostle Peter says, kayo naman mga mister, kayong mga husbands, godly husbands, they are considerate to their wives. Inuunawa, iniintindi nyo si Mrs. You understand what's happening to her. The Apostle Peter says, kailangan husbands are reliable in trying to understand. Kaya siya ganyan kasi may monthly period. Kaya siya naiinis kasi meron akong ginawa na ayaw niya. I get her. Kaya siya masaya kasi meron ako sinabi na gustong-gusto niya. You understand what makes her tick. You understand what breaks her heart and what annoys her. Yun. That's part of love. That's part of commitment. Kayo daw mga mister, gamitin nyo naman ang isip nyo. Intindihin nyo si Mrs. Sabi ni Apostle Peter. Kayo naman mga mister, intindihin nyo mabuti ang mga Mrs. nyo. That's chapter 3 verse 7. Part
Part A of 7. Galing! How do you understand your wife? Di ba? Minsan kasi, may mga sinasabi si Mrs., pero dahil hindi siya natin naiintindihan, mali tayo ng reaksyon, mali tayo ng response. By the way, guys, you have to understand this. Nako, this will save your marriage. Minsan may sinasabi ang mga babae. Minsan may sinasabi ang mga misis, they don't mean. So you have to read between the lines. Parang coded language yata lagi ang mga babae. Parang pag sinabi nila at niliteral mo, hindi pala yun ang ibig sabihin. Grabe, no? So for example, maghapon kayo magkasama sa mall, maghapon kayo magkasama nag-go-grocery, 5 oras kayo nakapila, magkatabi kayo, at magkasama kayo sa kotse. Pag uwi sa bahay, habang nagdi-dinner, bigla siya nagsalita ng, wala ka ng time sa akin. Maghapon nga kayo magkasama eh. Wala ka ng time sa akin. But it doesn't mean what she said. Hindi yun ang ibig niya sabihin. What she actually wants to say is, I miss you na. Pastor Mike, pati di na lang yun sabihin niya, pati pa sinabi. Ganun talaga. They will say something, but you read between the lines. There's a hidden message. Di ba? So, ang sinasabi lang niya, yes, maghapon tayo magkasama, pero magkatabi nga tayo, puro ka naman TikTok. Yan, di ba? Kumakain nga tayo, pero Facebook ka ng Facebook, kinakain mo yung risotto. Yung linguine. Di ba? Nagde-date nga tayo, pero, ayan, so, namiss na kita. Yan. So sometimes, si Ethel will come to me and say, ang taba ko na, taba ko na. Dati hindi ko alam to. Mali ako na sagot eh. Taba ko na, Mike. So sagot ko, di wag ka na mag-rise, mag-exercise ka. Away. Sabi ko, literal eh. You have to understand that's not what she meant. She's not talking about her waistline. Instead, she was talking about something else. Pag sinasabi niyang, taba ko na, Mike, taba. So, nako, trick question yan. Sabi ko, pag umuo ka, yari ka. Pag humindi ka, yari ka rin. Ha? So what she's actually saying, am I still beautiful to yun? Maganda pa ba ako para sa'yo? O tumitingin ka sa iba? Ayan. So she's not talking about her waistline or her diet. So now I know. Tama na yung sagot ko ngayon. Nako! Tama na. This has saved 1 Peter. It will rescue your marriage. So she comes to me and say, Mike, taba ako na, no? Now I know. And I respond, alam mo, mahal kita eh. I love your body, I love you, you're beautiful to me. She blushes, kinikilig. Did I fix the waistline problem? No. Taba pa rin siya eh. Is she happy? Yes. Why? She felt heard. She felt understood. Ako, nasa Facebook Live pala to. Yari ako kay Ethel. Nanonood yun. And the Bible says, mga mister, kayo naman, unawain niyo si Miss. Be considerate, be understanding. Di ba pag sinabi ni Mrs. na, wag mo ako kausapin. Eh di ikaw, hindi literal mo, di ka kumikibo. Ba't di mo kinakausap? Ang gulo, ano ba talaga? They meant something else. Kaya pag nagpapaalam ka, sweetheart, love, honey, labas lang ako, sama ko sa tropa, basketball lang kami. Okay lang? Pag sumagot ng, sige, mag-basketball ka. Okay, naglaro ka. Pag uwi mo, ba't ka naglaro? Ba't ka lumabas sa basket? Away-away na. Sabi mo, pwede. Sabi mo, hindi pala. Coded. So you have to understand, what do you mean when you said, okay? So minsan, kina-clarify ko. Di ba? Sabi ko, mahal, I'll go out for coffee, ha? Mag-coffee lang kami ni Pastor Joseph and Pastor Alan. Magkaroon kami ng coffee time, ganyan. O sige, go. Hindi pa ako alis kagad nun. Kasi minsan dyan, yung go, hindi go.
Di ba? Biglang may sisingit na mga footnote yan. Parang, by the way, yung labada pala, kailangan pick up yun sa laundry, tapos, dahil palang gagawin. Okay, I get it. No? Sige, i-reschedule ko na lang yung coffee time namin. So you understand. You have to understand. The Bible says, that's our role as husbands. Iba sila iba ang mundo ng mga babae. And so we have to enter their world. Ito pa, sabi ni Apostle Peter, godly husbands, ang mga makadiyos na mister, they respect their wives as complementary equal partners. Ibig sabihin, they're not lesser beings, they're not lesser genders. There's no such thing as a lesser gender. All genders are equal to God. But sometimes, they have strengths and weaknesses that we don't have. So the Bible says, ang mga babae daw, they are weaker in the physical area. Hindi sila malakas physically. Kaya be considerate and respect them as co-equal, pero pagdating sa physical, they are weaker vessels. And they are stronger in other areas. Alam niyo ba? Mas emotionally strong ang mga babae kumpara sa ating mga lalaki. Mas madali tayo. Men are 10 times more prone to suicide than women. Ang hihina natin sa puso, ang hihina natin sa emosyon. Ang bilis nating ma-discourage, ang bilis nating ma-depress. But women, they have higher tolerance for pain, emotional pain. Naku, saktan mo yan. Next week, may bago ng boyfriend yan. Di joke lang. Diba? They will grieve for 3 years, but they will be strong. Mga lalaki, after 1 year, may bago na, pero may hugot pa din. Kasi hindi tayo makamove on eh. Yung emotions may na tayo. By the way, women, aminin na natin mga guys, no? Women are intellectually stronger than men, generally. Diba? Naalala nyo ba? From grade 1 to grade 12, lahat ng valedictorian, lahat ng top 1 babae sa class. Takang-taka nga ako, sabi ko, puro babae valedictorian namin. Ba't puro babae top 1, top 2, top 3, puro babae? Because they're more intellectually mature. They're more emotionally mature than men. Ayan, so, they're weaker vessels, but they're not lesser beings. And so finally, the Apostle Peter ends. If the church, sa church, tayong mga kapatid, nagmamahalan, naggagalangan, nagtutulungan, nagpapatawaran, it overflows to the families. This is what happens. Di ba? Godly families are loving to one another. Sabi niya, dapat magkaisa kayong lahat sa ugali at damdamin. Mahalin niyo ang isa't isa. Maging mabait at humble kayo sa isa't isa. And that overflows. Of course, the Apostle Peter is talking about the church. But when it overflows to our families, it overflows to our marriages, and then our homes become a light to a dark world. Oh, this is amazing. Isn't this good? A good rebuke and a good reminder as well. Palapakan nga natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Tayong mga Christians can live godly lives in a world full of evil. As people of God, called out of darkness into God's light, we can build godly homes in an ungodly world. Our marriages, our families, our relationships can be a quiet, silent message to the world that there is hope in Jesus because of our lives. Godly wives are respectful to their husbands, godly husbands are considerate to their wives, and godly families are loving to one another. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin. Let's all stand and let's pray. Thank you, Lord. Father, we come to you today and we are grateful sa iyong paalala sa amin, Panginoong Diyos, na kami po ay tinawag mo bilang mga anak mo na magbigay liwanag sa mundong ito. Lord, salamat po na dahil kay Kristo, kami ay binago mo at binabago mong patuloy. Bless every marriage, Lord. Bless every husband, every wife, every family. Lord, we ask for your grace and your mercy. Amen.